Hindi na po natin may kakaila. Nasa krisis po yung ating bansa. Yung pagtaas po ng presyo ng bilihin ay hindi natin inaasahan. Ang gasolina, nagdoble na ang presyo. At ito pong mahabang gera sa gitnang silangan have cost almost 3,000 lives. At nakakalungkot pa nga po, isang kababayan natin ang pumanaw because of this war in the Middle East. Sa gitna po ng lahat ng ito, nagdudulot ito ng kawalan ng pag-asa sa iba. At nagiging dahilan para maging balisa at mag-alala. Subalit sa pagkakataong ito, nais ko pong pukawin ang ating kaisipan na sa gitna ng lahat ng hindi natin gustong nangyayari, ang ating pong pag-asa ay ang ating Panginoong Hesus. He is the hope that never fails. He is our hope that never fails. Jesus Christ suffered. Jesus Christ died so that we may live. So that the hope that we receive, the hope that we have in Christ, will never ever fail. Just the same, dahil tinanggap natin yung pag-asa na yun, will it be best that we will also spark hope to others? Let us make an effort to make hope born again in the midst of this crisis. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine among men. Let your good works shine and give glory and honor to our God the Father. Katulad po nito, maging mabuting Samaritano tayo, yung Good Samaritan. Na sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng isang lalaki na binugbog, ninakawan, ginawa ng hindi maganda, a Good Samaritan came and gave him hope, gave him life, gave him more than what he needs. In this very moment, let us become Good Samaritan by doing act of kindness, act of goodness, and act of compassion. Marami tayong mga kababayan, kaibigan, o kamag-anak na hindi lang sila nagsasalita na sa likod ng mga ngiti nila ay mga dalamhati at pighati na hindi nila masabi. Subalit kung tayo po ang magiging dahilan ng panibagong kagalakan at pag-asa sa kanila, naniniwala po ako na bibigyan ng luwalhati at kaluguran ng Diyos. Sa pagkakataong pong ito, let us be reminded to act with kindness, act goodness, and act with compassion to our friends, our family, and our fellow Filipino. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat Ikaw ang tunay at ang pag-asa naming hindi napaparam at hindi nabibigo. Dinadalangin ko po ang aking mga kaibigan, kamag-anak at ang mga nakikinig po sa oras na ito. Napuspusin mo po kami ng iyong kagalakan at pag-asa na siya din namin pong ibabahagi sa iba. At gawin mo po kaming mabuting Samaritano saan man kami naroon at saan man kami mapadako. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.